Akala ko dati, Baguio na ang pinakamalamig. Pero nagkamali ako. Sa gitna ng Cordillera, may nadiskubre akong campsite na halos hindi pa alam ng nakararami. Dito, literal na colder than your ex, kaya naman mas malamig pa sa kabilang buhay. Pero dito walang traffic, walang siksikan, at mas mataas pa sa ulap ang mararating natin. Bakit nga ba ito ang tinatawag na hidden summer capital ng bansa? Iisa-isahin natin ang dahilan kung bakit dapat nyo itong isama sa inyong bucket list. Tara, samahan nyo ako uli sa isa na namang moto camping adventure dito sa... Ang lalaki ng bato. Bumalik tayo dito sa loob, guys. Terrible yung lamig sa labas. Simulan na natin ang kwento. Ito ay pagpapatuloy ng ating nakarang camping dito sa bayan ng Tublay sa abong nitong Bilao. Isa rin ito sa masarap campingan dito sa Benguet. Matapos natin mag-camp ay tumungo na tayo sa bago nating destinasyon. So ayun guys, samahan nyo ako para sa panibago nating pupuntahan dito sa Benguet Province. Ang biyahe natin magmula dito ay mga mahigit 1 oras pa. Ang daan natin ay sa Alcima Highway o ang pinakamataas na kalsada sa Pilipinas. At dahil inabutan na tayo ng tanghali at gutom, huminto muna tayo dito saglit sa isang kainan dito sa Atok na nag-o-offer ng kanilang mga authentic dishes. Kaso ang problema, 850 na lang pera ko. Kailangan natin magtipid guys. Sana magkasya to. Nako, uuwi pa ako. Kaya muna tayo. puro karne ata ang sineserve nila dito. Pero carry lang. Mukha namang masarap itong parang bagnet na ginisa sa pechay na may oyster sauce. Kain tayo guys. Hindi pa tayo nagla-lunch eh. Ang breakfast natin kanina eh mamon lang. Sarap ng luto nila dito. Kaya pala mahal, malaki pala serving. Wala palang mga ATM dito sa Atok guys. So buti nakakita tayo ng tindahan sa tapat. Doon lang nakakapag-Gcash tayo ng 1,000. Kahit pa paano nadagdagan yung ating pera dito para may pang bili-bili tayo ng mga makakain. At tara, bira na tayo. Tuloy natin ang kwento ng biyahe. Bagamat summer na ay triple pa rin ang lamig dito sa Atok. Halos triple ng lamig kesa sa Baguio. Kala ko nga nasa ibang bansa na ako eh. Trivia. Dito sa Atok makikita ang sikat na Halsemas Half Tunnel. Dito rin makikita ang pangalawa sa pinakamataas na kalsada ng Pilipinas, ang Halsema High Road Point, na may taas na 2,255 meters o 7,400 feet above sea level. Dito rin sa Atok makikita ang sikat na pasyalan na Mount Olis na isa rin naman talagang makapigil hiningang tanawin ang kayang ibigay. Sikat itong puntahan ng mga turista at ito rin ay may taas na 7,900 feet above sea level. Imagine, para kang nasa langit sa taas, diba? Dito rin sa Atok matatagpuan ang sikat na campsite na Goat Cliff na halos malapit lang din sa Mount Olis. Basta sinabing Atok, sigurado nakakalula ang mga tanawin. Kaya nga Atok eh, ako'y nasa tuktok. Charot lang. Yagi, charot lang yan. Balik tayo sa biyahe. Madali lang din naman hanapin ang pupuntahan natin. May karatula sila sa tabing kalsada. Madali naman pala siya mahanap. Saka yun lang, matarik. Pababa tayo eh, matarik to. Huwag kang kukurap sa bawat segundo. Parating na tayo sa exciting part. Nanaisin mong makita to bilang gabay sa kondisyon ng iyong dadaanan. Dahan-dahan, matarik pala to. Lumalaban ang preno ko ah. Yagi, matarik. Ayun, umukay dito. Tuloy-tuloy na baba to. Kaya naman to. Ganito yung karaniwang mga dinadaanan natin. Ilang matatalimang bato. Bagay, 500 meters lang naman daw eh. Nga lang,
palusong siya. To, hindi nga ako maandar, hindi nga ako. Guys, hindi nga ako pumipiga eh. Hindi ako pumipiga, lumalaban pa yung ano. Lumalaban pa yung preno. Nako. Mukhang mahirapan ako pab. Akyat na ito ah. Loose gravel siya guys ah. Loose gravel. Sa mga magmumotor dito, ingat. Huwag kayong magmadali. Dulas kayo dito. Loose gravel. Ang lalaki ng bato. Eto na, nakikita ka na. Paano? Grabe. Oh, shit. Mas grabe siya. Nako. Gugulungan lang ng gulong bato pag paakyat. Nako, yari bearing dito. Oh, nalalaglag na yung bag ko. Ay, eto na. Hindi lang 500 liters yun eh. Lahat, isang buong kilometro yun. Parking diesel. Ayun. Here we go. Salaville. Iwan motor tayo, goy. Nandito tayo ngayon sa Stellar View, located at Barangay Abiang, Atok, Benguet. Ito ay isang campsite, strawberry farm, eco park, at cafe at the same time. Sa video na to, ibabahagi natin ang mga makikita dito pati na rin ang presyo ng mga babayaran. Ganon din ang experience kung magka-camping ka dito. Kaya huwag na natin patagalin pa, simulan na natin ang talk show. Ganda ng view dito oh. Atok, Benguet. Ganda. Dito tayo guys sa Stellar View campsite. Ano siya, may restaurant sila sa taas. Tapos dito na ako nag-pitch ng tent para dito tayo pepesto mamaya kasi tinatamad na ako mag-set up dahil galing tayo sa camping, 'di ba? Dito sa may Tublay, Benguet. Kaya ngayon nag-rent na lang tayo ng tent nila dito. 350 yung maliit na tent, yung good for 2 person na tent. Then 300 naman pag mag-overnight. So total na binayaran natin 650 pesos. Ngayon, kung rerentahan natin yung malaki nila na glamping tent, 1,000 pesos yun. So bali 1,300 ang babayaran mo. Ang cafe nila dito ay nag-o-offer ng mga soft drinks at distilled water. May piso wifi din pala, kaso sira sa ngayon. Ilan sa mga pagkain nila dito ay mga silog meals, samgyupsal at hotpot. Ano kasi talaga to, park at inopen na lang for campsite. Park talaga siya para sa mga turista, gusto lang mag-view, ganyan. Then nag-open na sila dito ng campsite. Makikita nyo, meron tayong mga baitang-baitang dito, hagdan dito. So ito, pwede kayo mag-pitch ng tent dyan, same as dito. Second layer, tapos dito pwede rin mag-pitch ng tent. Ito sa baba, daanan to, bawal. Then dun sa bababa tayo siguro mamaya or bukas, dun pwede. Okay din yung ganito para sa mga bata. Kasi mag duyan dito. No? Plus picture lang talaga. Kasi to, hindi ako sure kung pwedeng gamitin to, pero pwede yata to basta magi-entrance ka. And ito, ayan, mga upuan nila, lamesa. Tayo naman, hindi na natin pupungkalin yung ating mga upuan at lamesa. Gawa ng dito na lang tayo, 'di ba? Yun naman ang kagandahan diyan. Ayan. Tapos magpi-picture ka diyan sa Stellar View. Pag lumitaw na yung mga mountains. Yung mga binebenta nyo ba dito, kuya, ano yan? Tanim dito lang. Tanim dito lahat yan. Dito lahat yan. Pati yung strawberry jam natin. Dito na rin. Yung maganda kasi dito guys, pag magka-camping ka, pwede kang mag-take out ng libre. Hindi ba libre? Ilan din sa tinitinda nila dito ay ang mga gulay na produkto ng Atok. May ulam ka na agad pag camp mo dito. Meron din silang tindang pulot
na dito rin gawa. Ah, honey ba? Akala ko mantika. Hindi, pure honey na alaga. Honey pala to. Oo, alaga dito yan. Saan yan makikita yung mga bubuyog na yan? Nandiyan lang sila kanina eh. Nagtago na uli. Ah, ganon? Nakawala lang dito? Saan nyo kinukuha yung honey? Hindi, alaga na. Mano. Ah, kakilala siya ng mga bubuyog. Ah, galing no? Siya nag-aalaga. Magaling. Tumikilala pala yung mga bubuyog. Ayos. Ano ba yan pagka nag-camping dito, libre yung mga ganyan kuya? Oo, libre na. Kaya yung mga magtutur lang, pwede lang gamitin? Pwede rin silang tumambay dyan. Ah, tambay, saglit, oh. Eh, yung mga cottage, pwede rin. Ayun, so walang additional cost ha. Oo, wala. Pagka yun ang kagandahan dito. Araw-araw may nagka-camping dito. Yun lang talagang ano dito guys, dead spot. Wala talagang signal dito. Globe Smart. Kaya meron silang piso wifi. Yun nga lang, sira, na-tsempuhan natin. Hindi tuloy tayo makagamit na. Wala tuloy tayong access sa outside world. Guys, tignan nyo oh. Umaakit pala yung ulap. Galing palang ilog yan no kuya? Oo, galing ilog yan. Galing ilog. So, ine-evaporate pala. Yung pala yung cycle ng mga fog. Nagmumula sila dyan sa baba hanggang umaakyat sila papunta dun sa taas. Tulad niyan no. Ayan oh. Ayan. Ayan oh, nababalutan na. Galing talaga sa baba yun. Umaakyat sila yun. Galing. May science para dyan eh. May science tungkol dyan eh. Teka lang, speaking of science, ito ang hininga ng mga kabundukan. Napasin nyo ba? Parang usok na umaakyat mula sa mga bundok patungong langit. Hindi lang yan basta hamog o fog. Yan ang tinatawag na orographic lift sa siyensya. Isipin nyo na ang bundok ay isang giant ramp. Kapag ang basang hangin ay humampas dito, wala siyang ibang choice kundi umakyat. Sa taas, mas malamig ang temperatura. Kaya ang singaw ay namumuo at nagiging hamog at kalaunan, nagiging ulap pagdating sa tuktok. Oh, pwede ba mag-bonfire dito kuya? Naku, masisira damo mo. Hindi, meron kami ano. Kaya yung iba, meron kami gumawa kami ng ano. Ah, oh, maganda pala. May bonfire pala dito. Maganda doon, libre daw. Itutur ko kayo sa tent nila dito sa loob. Pwede ko bang ipakita to? Pwede buksan mo, oh. Ayan guys. Ito yung tsura ng loob niya. Ayan o. Pwede nyong rentahan to for only 1,000 pesos. Malawak ng lugar. Ilan kuya ang pwede dito mag-camping? Tansya mo? Nagpapasok kami dito, sir. 150 people yun, ha? 150 people. 150 packs. Eh di, ibig sabihin pagka ganon, close na kayo. Oo, sir. Kaya per book. Exclusive na yun. Oo. So dito sa baba, pwede rin kayo mag-pitch. Dito dapat ako kasi ang lapit sa CR. Ayan o. Kung gusto nyo ng katahimikan, dito sa baba. Dito talaga. Tsaka may mas malapit na view dito sa kanilang mga bulubundukin dito. Dito bawal na mag-pitch dito kuya. Para dito, car camp. Car camp pwede pa rin. Oo, pwede. Pero car camping. Halika, silipin muna natin ang isa sa atraksyon nila, ang kanilang mini vegetable and strawberry farm dito sa taas. Ito yung mga tanim nila guys. Ito yung mga lettuce nila. Tapos ito hindi ko alam kung anong tawag dito. Ito may mga sili. Ano po ito, Nay? Ah, onion. Sibuyas. Ito, mga sili. Ito, strawberry. Ay, maliliit pa. Maliliit pa yung strawberry nila. Ah, ganito pa lang strawberry. Ba't nyo binabalutan ng plastic, na para hindi daw kainin ng ano yan? Insekto. Ilocano dito salita na yun, ah. Mabalin. Mabalin dito. Mabalin nga kanon. Naging mas data. Ito na eh. Wow, strawberry guys, oh. Ito malaki-laki na to. Ang dami nila strawberry. Strictly no eating strawberries while picking. Kasi baka ano eh. Baka magtampo yung halaman pag kinain nyo bigla. Baka hindi na bumunga, no, Nay, no? Baka hindi na bumunga. Sa taas din, strawberry. Subukan nga natin akit sa taas. And guys, pag akit ka dito, only those who will pick will enter the farm. Akit ako. Gusto ko makita eh. Dami strawberry dito.
Ay, ang ganda ng view dito. Puro ulap. Bisitahin natin ang kanilang Stellar Eco Park. Ano nga bang mga makikita dito? Tara, musisiin natin. Okay, meron dito. Pasensya na kayo, medyo may ingay lang kasi ginagawa nga yung kanilang kanilang tawag dito, restaurant. Okay. So may pond dito. Ano kaya ito? Wala naman siyang isda. Pero may halaman. Okay. So mga halaman lang siya. Garden lang. Kala ko kung ano itong mga to. Okay. Garden lang siya, guys. So, kung gusto mo makakita ng iba't ibang species ng mga plants, pwede dito. Punta pa tayo sa bandaron kung ano meron. Ayun, no? At least merong pathway. Dito kita ko na kung ano yung mga makikita sa baba eh. Halaman lang din talaga. Tapos, ayan, pwede kang magano dito, tumambay-tambay. Sama mo, jowa mo, dito kayo. Meron kayong privacy kasi kayo lang eh. Habang tanaw-tanaw mo yung view ng ng mga bundok dito sa Atok. Ito pa isa oh. Okay, nothing fancy, it's just a garden. Pero syempre, may mga tao na nagagandahan sa mga plants and flowers. Ito, maganda dito. Okay. So hanggang baba pa. Ayan, pwede rin kayong kumain dito. Pwede nyo gamitin. Kasi sabi ni Kuya sa akin, yung mga nag-e-entrance daw dito, kahit saan pwede nyong pwestuhan, pwede nyong gamitin. Di ko alam kung anong meron sa may baba okay, ganito din. Maraming ganito. Maraming ganyan dyan sa baba. So, garden lang pala ito. Pero relaxing pag nakakakita ako ng mga halaman na ganito, especially pag iba-iba yung kulay, ewan ko, parang nakaka-relax lang din. Pero maganda. Pababa ito. So guys, hindi na ako bababa. Tignan nyo na lang itsura nito. Kasi ano lang naman siya talaga, park. Pwedeng tambayan ng mga gusto dito, mga gustong tumambay dito, mga magkakasintahan or family bonding kayo dito. Parang ano lang ba, romantic, ang romantic ng dating. Yun lang pala yung makikita dito. Kala ko kung ano na. Pero ganda ng view ng mga kabundukan talaga dito sa Atok, the best. Ito, sukin na natin ang kanilang CR. Let's see. Dito yan sa baba na pwede pa kayo mag-pitch ng tent. Actually maganda nga dito sa baba Bangin na siya May mga tanim na gabi. Maganda mag-pitch dito. Tayo, nag-pitch lang tayo dun sa taas. Kasi may lamesa. CR. Ito, strictly for shower. Ayan, kalat mga gusto mag-shower. Nasaan yung shower? Hindi, magtitimba. Timba gagamitin nyo, hindi shower. And ayun, another shower room. So dalawa ang shower room nila, guys. May lavatory din dito. Tubig ba? Wala tubig Ito. Ayun, may tubig tong isa. Tapos ito. So wait lang, may gagawin lang ako. Kain na tayo. Kumakain din ba kayo ng ganito? Init ng kanin. Ang lamig ng klima dito. Sa akin okay na yung ganito. Busog na ako dito. Pinagkasya kasi natin yung budget natin dito.
Ang gusto ko kasing palabasin sa video na kaya naman natin mag-moto camping sa Benguet nang hindi gumagastos ng 5,000 or 3,000. Diba? Kung nakamotor, given naman yun. Pero kung naka 4 wheels kasi, gastos talaga. Yung ginastos kasi natin dun sa abong nitong Bilao, nung nag-camping tayo, hindi pa umabot ng 1K yun. Actually, yung gasolina ko, hanggang dito na yun sa Atok Nagpagas kasi tayo sa Pangasinan nung dun tayo dumaan. Ang kagandahan niyan, nagpapasalamat nga pala ako kay Sir Justin, yung may-ari nung abong ni nung Bilao, na free niya tayo dun sa camping natin sa campsite nila. Thank you nga pala Sir Justin So ang galing, sobrang nakatipid tayo. Tapos ang ulam pa natin ngayon century tuna. Tayo. Tapos nga pala, libre na to yung paggamit natin dito. So pag nag-camp ka dito, pwede kang gumamit ng ganito na naman para sa lunong bubong, yung hamog. Tapos at least hindi na tayo nag-setup ng lamesa tsaka upuan, 'di ba? Meron na tayo dito. Kalat nga pala yung ilaw dito sa paligid ng campsite. Kaya kung wala kayong baon na ilaw, wala namang problema. Ang daming ebas. Kain muna tayo. We got time on our side. We're in a state of home. I need you on my fire. I want you to know that every time Bumalik tayo dito sa loob, guys. Terrible yung lamig sa labas. May hangin kasi nakasama. Kaya parang pinapaso yung buong katawan ko ng lamig. Balik tayo dito sa loob. Antayin lang natin sumikat yung araw para kahit paano may halong init na nakasama. Hindi talaga kakayanin. Natagos sa jacket, natagos pa sa t-shirt. Isipin mo, ang kapal na suot natin pero terrible yung lamig ngayong umaga. Dahil sa hangin yan Pero maya pagsikat ng araw, labas ulit tayo. Dito muna tayo sa loob para at least hindi tayo madampian ng lamig ng hangin. it's a surprise that with you I feel alive. You'll be the last one I think about. We got Aga natin natulog kagabi. Siguro humiga na ako 7:30, parang ganon. Wala namang gagawin Wala naman tayong data para makapag browse, di ba? Sira din yung wifi nila dito kaya hindi tayo makakonect. Aga natin natulog. Nagising tayo kanina mga around, hindi ako nagkakamali, 2 or 2:30. Tapos ang lamig nun nung lumabas ako dito. Nag-CR lang tayo tapos nagligpit na rin tayo ng mga hinigaan natin. Then sabi ko ang aga pa. Siguro 3:30 pa lang kaya nag-ano ulit ako doon, humiga ulit ako doon sa loob ng tent. Ang lamig Tapos kanina bumangon na rin tayo. Sikat na araw. Terrible pa rin lamig. Pero ngayon, okay na, medyo nababawasan na kasi nasikat na yung araw. Ganito yung gusto kong view na nakikita. Mga landscape ng mga kabundukan. Tapos, wag naman ganito kalamig. Malamig pero wag naman terrible. Sarap. Sarap ng buhay. Nakakatuwa lang na once in your life nagagawa mo yung mga ganitong bagay.
Sana nga hindi na matapos to eh.